Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ibinunyag nga di umano ni Attorney Salvador Panelo tungkol di umano ito kay General Katapang at kay Bautista. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga ang mga kababalaghan ng mga kubol sa loob ng bilibid ay tila pinagigibang araw ito ni Katapang, ngunit huli na ang lahat. Nung kung kailan nga talagang hinatulan itong si Katapang na ito ay tila doon naman nagmamaganda na binabagbag ang mga kubol sa loob ng Bucor Bilibid na pinayagan niyang ipatayo ito ni Ampatuhan. Dito nga kasi natin makikita mga kaibigan na wala na talagang kawala itong si Katapang na ito matapos nga ang hearing sa Congress ay talaga naman nagpapakita ng kabaitan itong si Katapang at tila nagpapakinta ng magandang gawain, ngunit huli na nga ang lahat. Yun nga lang mga kaibigan, kung meron na naman magbubulag-bulagan na politiko na talagang pinagtatakpan ang mga kamalian ni Katapang na ito ay paniguradong hindi ito mapaparusahan dahil kung mataas ang mga protektor neto ay tila gagawin nila lahat para hindi sila mawalan ng isang galamay na bibigay sa kanila ng malalaking pera na limpak-limpak na galing di umano sa mga illegal na gawain. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga safe talaga na maglakad na sa labas ng mga bahay na tila kawawa na naman talaga ang mga kabataan na nabibiktima ng mga pulburon user na ito at nawawalan ng mga buhay. Kaya naman dapat solusyonan ito ng administrasyon ngayon dahil kung hindi masusolusyonan ay mas lalala pa ito sa nangyari sa mga panahon ng mga Aquino. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi, both yun, both. Sinasabi niya nga na kumisan, yung sinasabi niya sa Pilipino, iba ang dating. At the same time, sinasabi niya, parang bago ng bago, ever since ganyan na ako. So, categorically kanina sir, binanggit sa iyo na what he meant was, inambus ka na? Hindi. Yun ang interpretasyon ko sinabi niya, and that is verified by his previous statements. He already made. Bisaya ka na sir niya? Hindi. Hindi ko laano ako. Magaling ako mag-Pilipino. Sir, ano to? Hindi, sabi ni Carmina, are you aware that the Visayas are disputing your explanation? Well, it only means that those disputing are more proficient in Filipino than PRRT. So you're saying that the president is not proficient in the national language of the Philippines? O hindi ba inaamin niya yun? Di ba sabi niya mag-aral kasi kayo ng Bisaya para hindi tayo Just pa yung sir, shift lang. Si Salceda kanina, sabi niya dun sa version ng House ng budget, meron silang tig-100 million piso, 70 million for hard projects, infrastructure, 30 for soft. Yun yung inang constitutional ng SC. Do you think it's sport or do you not think it's sport? Antayin natin pag sinampit na kay Presidente, and then the President will decide whether it's sport or not. He will veto it if it's against the Constitution. Ganun lang yan. Pero sabi niya, executive department daw po yung nag-process. Nang? Nung 100 It doesn't matter whether executive ang nag-process nun. The ultimate hand that will veto or approve it will be the President's. Pero yung bounty na 1 million, saan kukunin yun? Marami naman pagkukunan nun. Sa intelligence fund, pwede. Saka yun naman will depend on whether lumaban o hindi. Diba? Diba sabi niya, pag di na... May bounty kayo, cross the board yun. Kahit buhay. Oo. Basta may turo mo. Pag hindi daw sir sumuko, tomorrow. Send yung revamp immediate. Anong sagot, sir? Sorry. Nalin? Anong sagot doon? O hindi, kung ano sinabi ni Presidente, yun na yun. Immediately yung revamp sa Bucor, sir. That's what he said. As we speak, dapat meron nangyayari. Siguro. Sir, papalitan ba yung staff? Or i-retain ba yung staff troopers? Hindi ko alam yung portion na. Basta ang pagkabanggit niya sa akin, yung mga guards doon, tanggal lahat yun.
papalit niya mga guards doon sa galing sa probinsya. So mangyayari sir, parang usually para sa Bureau of Customs, yung mga may civil service eligibility, floating sila pero hindi lang mag-report sa mismong office ng Customs or Corrections. It appears that way. Parang gano'n. Na floating. Floating scenes. Basta tatanggalin sila doon. Ang importante doon, wala na sila doon. Sir, may nabanggit po ba si PRRD if may plan siya i-meet yung top officials ng Bucor? Yeah, no? I-meet yung mga officials Wala. ng Bucor? I don't think he wants to meet with them. Eh sir, ba't yung sa customs, di ba, pinausap niya sir? Ito sir, hindi po. Mukhang wala siyang binabanggit. Sir, reaction lang, sabi ng isang group ng brokers sa customs that they will fight now the president should he push through dun sa plano na tanggalin na sila sa customs. Ano ang nire-react nila kasi? Kasi diba may proposal ang gusto ni Presidente para ma-eliminate daw po yung corruption sa customs. Tanggalin na lang daw po yung mga brokers. Tapos may grupo ng brokers. Hindi naman mga brokers yata ang pagkakaintindi ko doon. Yung mga, di ba sabi niya gross income. Bakit ba gross income? Kasi, hindi, pero konektado yun eh. Oo, revenue, yes. BIR and tax examiner and brokers. Kasi sila yung nagpapacilitate ng Middleman. kumbaga discount tapos sa kanila yung Kaya doon discount. ang lulusutan din. O pero di ba mga brokers din nagkakaroon din ng mga corruption doon eh. Di ba? Nagkakausap-usap din. Fight down the president. O even if they want to fight, but the president is mandated by the Constitution to serve the people and to protect the people. Yung nga sinasabi niya, hanggat nasa pwesto siya, ang gagawin niya ang lahat. In fact, meron daw, sino kumukontra dun sa intelligence fund niya? O dun sa budget niya? Mga senate. Makabayan din. Sabi na ni Presidente, sabi mo sa kanila, sabi ni Mayor ay ganito, kung gusto nila, I challenge them. They can give me a zero reduction. And then, kayo na magpatakbo, bigay niyo yung mga pera sa military, sa police. O yun, kung kaya niyo, sige, gawin niyo. No reduction sa status quo. Reduction? Yes, zero reduction nga. Zero budget. Zero budget. Zero reduction, walang bawas, status quo. Pinaglololo ko niya kami. Hindi, basta yun. Zero budget, zero reduction. Zero reduction yung, kung ano yun. Ha? Ibig sabihin status po yun sir. Hindi, baka, hindi, ang kinukontra yata nila yung sa ano eh. Yung sa budget ni Presidente. Oo, mukhang yun. So ano, zero reduction, zero budget. Yung panalo, zero reduction eh. Ha? Ano nga? Zero, basta Kausap na yun. kausap lang. Di ba parang doble panalo yun. Kung zero reduction, walang reduction, so status quo. Ulit naman ito. Ano nga? Zero, ano, wala. So, ibig sabihin, hindi, huwag niyo akong bigyan ng budget. Zero Hindi, yung mga allocation, with respect sa allocation nyo sa mga... So ano talaga yung there, sir? Ano sir ang sabi? Hindi nga, yung mga kumukontra, o sige, di kayo na lang kung gusto nyo, di huwag nyo akong bigyan, kayo mag-allocate ng mga gusto nyo ibigay. Sa police, sa military, kayo na lang. Siya, kahit zero siya. Sabi niya, Oo, yan ang sabi niya. ano? Yun nga, zero reduction ang narinig kasi natin. Zero budget sabi mo sir, tama? Ay di, ulitin natin mamaya, tatawagan ko. Para sigurado. Hindi na, I will text you. Sir, yung sinabi ni Presidente that he wants the GCTA countries na hindi susuko to be taken in dead. Mas gusto niya na patay sila. Hindi, pag naglaban, ikaw naman, pag naglaban lang, hindi naman yung paparilin mo na lang. If they resist arrest, they fight it out. Well, he wants them measured na. Kaya nga, kung naglaban, mas gusto niya na patay mo na rin sa akin dahil naglaban. Kapag naglaban. Kung naglaban lang. Ay, naku si sir. Kausap niya. Divorce bill. Wala naman siya. Ayan po mga kaibigan, nakaka-miss po yung dati Panahon po yun ni guys, yung napanood nyo kanina, panahon po yun ni Pangulong Duterte, yung na-designate po as Bucor Chief si Bantag, tsaka itong si Panelo po, Nakita nyo guys, kaya pinapanood ko sa inyo, kaya pinlay natin yun, balik tanaw tayo guys.
Dahil po sa mga pangyayari ngayon, guys, mga kaibigan. Wala pong directive ang President ngayon, ang Pangulo ngayon. Pangulong Marcos, wala, as in walang directive. Yun ang tingin ko, ha? Yun ang opinion ko. Kasi, di ba, napanood nyo naman, narinig nyo naman yung sinasabi ni Atty. Panelo? Klaro po ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Yung mga instructions niya kay DG Bantag. Noong na-designate na po si Bantag, napakaklaro ang kanyang directive. Linisin ang Bucor, linisin sa korupsyon. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Pero galing po sa itaas. Kaya itong nangyayari ngayon sa Bucor, mga kaibigan, no? Itong kay Goryo, itong kay General Caduag. Siguro sa tingin ko lang palagay ko lang kaya nangyayari yan dahil wala pong directive. Walang utos galing po sa itaas, galing sa Pangulo. Kaya siguro nagkakaganyan yan. Kasi hanggat hindi nagsasalita ang Pangulo, guys, wala. Yung leader, hindi nagsasalita. Wala pong mangyayari. Kahit sabihin natin na, Fudinet, appointed naman siya, dapat magtrabaho siya. Yes, tama, appointed nga siya, dapat magtrabaho siya. Pero what if, no? What if, kung yung na-appoint, tatamad, ayaw magtrabaho, kailangan pa ng sabihan. Kailangan pang gaganunin para magtrabaho. May mga ganung tao, di ba? May mga ganung tao. Katulad si Caduag, parang ganun yung tingin ko sa kanya. Hanggat walang nagsasalita, hanggat hindi nahuli, walang gagawin. Kaya po ang nangyari sa Bucor ngayon, guys, nagkaletse-letse. Kung hindi po nawala yung sikatarohan na yan at hindi nag-leak, hindi naman na talaga natin malalaman eh. Kasi walang nagsasalita, tahimik. Buti na lang, may nagchucho, may nagtokis, kaya po nalaman natin si Kataroha. Ayan ang tumambad sa atin. Ito na ang realidad sa Bucor. So napakasimple lang po, guys, no? Ulitin ko galing po talaga, kailangan po galing sa itaas. Kuman, no? Kuman, yung utos manggagaling po sa itaas, which is the president, no, yung pangulo. Hindi kay Bonjing. Si Bonjing wala naman din gagawin yan eh. Isa pa yun eh. Tignan mo, puro sablay din yun. Pare-pareho lang sila. Tapos, do you think ang sasabihin niya kay Goryo? Maganda? Siyempre, ano ba mga plano nila? Makuha nilang Bucor. Kasi nga, malapit na ang 2025. Napakasimple lang naman yan. So, yun lang po ang take ko dyan, no? Kailangan lang talaga may magsasalita. Katulad niya, spokesperson, si Atty. Panelo. Kailangan mo ng spokesperson kung ayaw mo magsalita. Kasi, sabi nga nila, busy daw ang Pangulo. Sige, kumuha ka ng spokesperson para yun yung magsasalita. Yun yung haharap sa media. Wala eh. Wala naman. Meron bang humarap ngayon sa media? Wala. Lahat ng mga tao ngayon, karamihan sa atin, nga. Nakaabang tayo kung ano na nangyari. Sa mga sabungero, walang sinasabi. Sa Bantag case, Lapid case, walang sinasabi. Sa Digamo, wala ding sinasabi. Meron mga pronouncement. Pero wala pong direct, no, directive, no, direct na utos talaga galing sa itaas. Yun ang masaklap dun. Inuna pa yung kurakot. Pag-upo, inuna kagad yung kurakot. Imbis na magtrabaho, syempre, wala eh. Relax lang lahat eh. Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Hindi sige. Wala naman palang gumagawa dito. Sige, ganun na lang gagawin natin. Pakukuya-kuya-kuy na lang tayo. Di ba? Kaya sablay po. Si Bonjing sablay. DILG sablay. Bucor sablay. Lahat sablay. Sablay nga lahat. Lahat sila sablay. Lahat sila, palpak ang mga ginagawa.
Masakit mang isipin, pero yun ang katotohanan. Oo, buti pa yung campaign eh. Araw-araw mo nakikita. Pagkatapos ng campaign, nadalo na, wala na, bye-bye. Bahala kayo dyan. Parang ganun ang nangyari, bahala kayo dyan. Sige, mag-away-away kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Masaklap ang pangyayari sa Pilipinas. So, anong remedyo dyan? Walang remedyo dyan, mga kaibigan. Pag ganyan ng ganyan yan, walang remedyo dyan. Kasi kung gusto talaga nila ng solusyon, dapat dati pa, ng pag-upo nila or pag-appoint nila, dapat ginawa na kagad nila ng solusyon. Wala yan, daming pasakali eh. Walang budget, decongestion, kung ano-ano pang mga reklamo, pati mga PDL, sinisi pa eh. Ang nakakatawa yun yung alam mo, tawa ko ng tawa mga kaibigan, yung in-interview po si Atapang guys, sabi niya, di ba kaharap yung PDL, sabi niya, oh, bakit ngayon mo lang sinabi? Nakakatawa yung ganun no? Sinasabihan siya ng PDL, sir, nawawala po si Kataroa, July 7 po. Tapos sabi naman ni Katapang, oh, bakit 15 ko pa nalaman? Nakakatawa. Parang hindi Bucor chip. Sir, po di totoo ba kaya natatakbo si PRRD sa 2025? Oo, sana tumakbo po siya. Pagiging senador. Dine Gonzales, Dine. Ayan, Foodinet, dapat spokesperson niya si Lisa Smugs. Kasi siya naman nagpapalakad ng Pinas watching from UK. Oh, pwede si Smugs kasi attorney yun eh. Abogado si Lisa Smugs eh. Meron sir, mag-resign na lang sila lahat. Oh, Seaton Bagalihog, ayan. Ang sabi ng DJ Pantag, di ko pumunta dito para magpayaman, kundi baguhin kayo. Pero si Katapang, nagkakalat ng sa Bucor. Oo. Yun talaga ang katotohanan dyan. Ay, bakit? Maingay. Nagla-live tayo, ang ingay-ingay mo. Ingay ng aso namin, nagla-live ako. Ha? Ang ingay-ingay mo. Ha? Marami pong mga revela. So bukas po, no, abangan na lang natin bukas yung hearing po, mga kaibigan. Hearing po no sa Senado, abangan na lang natin 'yon, no. Siguro guys, mga maaga 'yan. So i-check niyo na lang tayo no kasi magla-live tayo guys, no. Direct live tayo bukas. Kasi marami talaga mag-aabang niyan. Kasi kung anong sasabihin ni ano diyan, ano ang sasabihin ni Kataroha. Kasi kanina lang guys, yun na, in-interview na naman si Katapang kanina. Oh, meron na naman siyang sinasabi. Kung ano-ano na lang mga sinasabi. Sabi ko nga ano to, handa na ba ang script? Nakahanda na ba ang script, sir? O, ayusin yung script nyo bukas, ha? Hello, Ocean from Boomer. Hala, si Boomer. May Boomer ka dyan, si San Aviles? Mega love shoutout, Dan Gonzales. Ayan. Dapat kay PRD gawa ng pelikula. Ito ay para history. Oo nga, no, Michael Agzulio, no? Dapat may palabas din, no? Mabuhay ka, tol. Foodie, palpak administration talaga ni Ahas Smugs President. Glory Hoffman. Oo nga, palpak palagi. Oo, kaabang-abang yung hearing bukas, Pinky, no? Marami talaga mag-aabang dyan, guys, kasi nga, nakakatawa yung nangyari. Malamang matatawa yung mga senador dyan, no? Bukas, matatawa sila dyan. Kasi nga, meron nyo guys, maximum bilibid. hindi na pala siya maximum. Minimum na lang siya, minimum. Oo, Elena Calapis, sleeping president. Yan ang problema dun guys eh. Alam mo, ito real talk po tayo ngayon guys ha. Real talk po tayo. Parang ano yan guys kung leader, no? Isang leader. Pag ang leader po guys, no, ang leader mo, hindi po nagsasalita yan, walang pake, no, walang concern. Ang mangyayari po sa mga tauhan niya, siguradong sasabog lahat yan. Kasi wala po nagsasalita, wala sila narinig, o ano ba?
Kumusta na ba? Ano na bang nangyari sa ano natin? Sa departamento natin? Bakit hindi nagsasalita yung leader natin? Oy, leader, ano nangyari? Dapat ganun yan, di ba? Iko-call out mo yung leader pag hindi nagsasalita. Oh, ganun yan, totoong nangyari yan. Kaya sa mga office, ganun yun. Ang palaging sisi dyan, leader. Ngayon, pagdating po sa Pangulo, guys, napaka-importanting magsalita siya. Magbigay siya ng... Kasi kailangan, guys, magsalita din siya. Kailangan niyang ibuhos niya yung mga naramdaman niya, no? Alam natin maraming trabaho po ang Pangulo. Busy talaga yan, no? Pangulo nga eh. Pero at least man lang, no, magbigay siya ng oras na sabihin niya lahat, sagutin niya lahat ng mga katanungan. Parang si Duterte guys, sinasagot talaga. Kahit nga, di ba, palagi niyang sinasagot si Kanin. Oh, si Kanin pa lang palagi niyang binabanatan eh. Di ba, may away pa nga sila ni Kanin, Duterte. Palagi sila nagpaparandigan, di ba? Oh, ganun yun. Ganun dapat ang pagiging leader. Oo, ingatan nila sa Kataroha, baka biglang mawala. Na-hostage ang executive command, naharang ni Maysaya. Ayan, Elena Calapis. Grabe ang mahal na mga bilihin simula nang umupo si BBM. Handa na ang pagsisinungaling na naman sa hearing. Bukas, buksan nyo ang isip nyo. Sir, Senador, isipin nyo kayo ang batas Pinas. Huwag kayo madala sa mga sinungaling na mga tambalos. Maraming tambalos yan. Bukas. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Abangan ang hearing bukas. Ano kaya mangyayari? Ayan, may gala siya at Cristobal Cuartero. Excited kami makinig bukas pero sana huwag haharap si Bato. Useless siya nga magtanong, parang hindi pulis. Oh, malamang sa harap yun. Sino bang leader ng ano? Si Tolentino ba ang chairman bukas? Kasi si Tolentino yung nagtawag no? So malamang ando po si Tolentino. Sigurado yan. Ewan ko lang kung ando si Bato. At sana pumunta rin si Tulfo, no? Si Rapi. Mas maganda ang Congress ang mag-interrogate sa hearing, hindi Senado. Oo, Janet Andalos. No to Bato election, Michael Agzulio. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa yung speech at jokes ni Tatay Diggs. Oo, no, walang kakupas-kupas si Tatay Digong. Michael Agzulio, palitan na yan si Bato. Sala sa lamig, sala sa init yan Double blade ba? Double blade. Siguro po si Tolentino po. Tolentino kasi siya nagpatawag may kalab siya Janet Andalos. Ang sarap balikan ng mga yung mga speech ni Pangulong Duterte, no? Talagang dun mo guys na tunay na leader, no, si Pangulong Duterte. Yun ang totoong leader. Totoong pangulo, no? Ibang klase. Ayan Tolentino daw. Tolentino. Ayan, Michael Agzulio. Bato, umabsent ka muna. Bukas, please. Margarita Libon, magaling magtanong si Tolentino. Oo, magaling magtanong. Emma Onte, bakit si PRD sinagot niya ang mga tanong at ano ng mga needs mo? Kasi nga, ganun dapat ang president. Dapat sasagutin mo lahat ng mga tanong. Yan ang tunay na president. Hindi yung tahimik ka lang. Kasi nga, ang mga tao nag-aantay Ano na ba? Oy, president, ano na? Ganun yan Para yan kunwari, hindi ka pinapansin ng jowa mo. Napunta sa jowa, no? Di ba? Ganun yan, hindi ka pinapansin ng jowa mo. Hindi kaya kakabahan ka? Oy, jowa, bakit hindi mo na ako pinapansin, darling? Tatawagan mo yung jowa mo, hindi ka sinasagot, ghosting. Alam niyo yung ghosting, di ba? Ghosted ka, ghosted. Hindi ka pinapansin ng jowa mo. Ang sakit kaya hindi ka pinapansin ng jowa. Di ba? So, ganun din yung sa Pangulo.
Parang hindi tayo pinapansin ni Pangulo. Oy, President, ano na nangyari? Di ba? I mean, hindi ko naman sinasabi na gayahin niya si Pangulong Duterte. Pero mas maganda kasi, guys, gagayahin mo na lang yung magaling. Di ba? Ganun yan eh. Gagayahin mo yung magaling. Kasi doon ka matututo eh. Sir Tolentino, ang chairman ng committee, ayon si Senator Tolentino. Oo, no? Susan Aviles. Megala shalap din, Ma'am Susan. At sabi po ni Cristobal Cuartero. Danilo Enriquez. Good evening, Idol Foodinet. From Bulacan, Norsagaray. Oy, mga taga Norsagaray, kumusta na kayo dyan? Megala shalap sa Lumibaksal. Maaari maipapasipak yan ng mga congressman na si Katapang. Wala nang naniniwala sa kanya. Elena Calapis, kaya may secretary para daily updates, every second alerts. Yes, tama. May secretary. May kalap siya Danilo Enriquez. Bato, next election sana hindi ka na senador. Fad Stoll, ayan. Tatay Diggs para sa masa. Tatay Diggs for Senator Michael Agsulio. Oo, yun talaga ang pangulo na parang pangmasa talaga, no? Si Pangulong Duterte, no? Iba talaga siya, guys. Iba talaga ang mga Duterte. Kaya sabi ko nga sa inyo, si 2028 po, no? Vice President Sara Duterte ang iboto natin. For President. Kasi Duterte yun. Sana matuloy, no? Duterte's forever, yes. Huwag gambalain si BBM, busy sa kakatravel, walang pakialam sa nangyayari. Kapalpakan sa mga ahensya ng gobyerno. Imelda Aquino. Rolando Telegrapo, tama ka Susan, para sa masa talaga si Tatay Diggs. Oo, pang masa yan si Tatay Diggs. Sa totoo lang, guys, no, ito i-share ko lang sa inyo, no. Real talk po tayo, no. Ang mga president nagta-travel talaga yan, di ba? Parang si Pangulong Duterte, ang dami ding travel niyan eh. Ako, guys, no, sa totoo lang wala po akong pakialam kung mag-travel pa siya na mag-travel. Basta ang importante, magre-report siya sa mga tao. Haharapin niya yung mga tao. Magbibigay siya ng kanyang pahayag. O ano na nangyari? O, kunwari, may nagparatang sa kanya. O, Mr. President, sino daw to si ganito? Sino daw si ganyan? O, umarap siya sa mga tao. Sabihin niya ang totoo. Ayan, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? O, may mga smugglers. O, harapin din niya. Sino ba yung mga smugglers na yan? O, Mr. President, sabi, isa daw sa mga nasangkot sa smuggling ay itong si blah blah blah. Oh, alam niyo na kung sino 'yon. Sasagutin kaagad niya 'yan. Sagutin ni President. Hindi ko kilala 'yan. Oh, ganun lang oh. Pero wala naman siyang sinasabi. Hindi naman siya sumasagot. Tapos sasabihin nila, wala naman daw kwenta yung tanong. Wala naman daw kwenta yung mga paratang. Okay nga, walang ang kwenta yung mga paratang. Andun na tayo sa walang kwenta. Pero apektado po ang apektado po ang buong Pilipinas nun. Dahil maraming mga lumalabas na mga controversial na mga question na hindi sinasagot. Bakit si Duterte? Sinasagot naman niya lahat Hindi ba sinasagot ni Pangulong Duterte? Yung mga paratang ni Kanin? Ocean, bakit Ocean? Bakit? Labas ka na. May katubig. Inom kang tubig. Iyan ang aso namin. Mostly world leaders appreciate and respect PRD. Yes, respected po siya. Ganyan tahimik, wala naman lang anong nangyari sa Pinas at mga mamayang Pilipino. Emma Onte. Kung magsalita lang po talaga si Pangulong Marcos, guys, no? Kung magsasalita lang siya, malamang maliliwanagan po tayo, no? Oo, di ba? At least humarap siya sa media. Di ba? At least. Di ba? Kahit sabihin natin, guys, no? Di ba? Sino ba nagsabi nun? Cheap talk? Kahit sabihin natin, sige, cheap talk nga. Pero dapat, at least, magpaliwanag siya para tumigil na yung mga, ang dami kasi mga paratang eh. Oh. Hanggat hindi siya nagsasalita, wala po. Tuloy-tuloy po ang paratang sa kanya. Kasi ayaw niyang sagutin eh. Ewan ko, takot ba siya? Kasi, di ko nga alam eh. Di ba? Kanino ba siya takot?
Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na saman naman lang ay talagang magpaliwanag itong si Katapang kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid para naman makita natin kung nagsasabi nga ba ito ng katotohanan o nagpapalusot lamang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ayaw naman gumaya ng matitinong upasyalis na bigla-bigla na lang itong dadamputin at ikukulong. Kailangan din nilang dumaan sa tamang proseso para hindi sila magaya sa mga pulpolitiko na puro na lang paninisi ang kanilang ginagawa na wala naman matibay na ebidensya. Kaya ang ginagawa ng matitinding congressman na ito at mga abogado ay talagang kumakalap ng matinding ebidensya laban sa mga pulpolitiko bago nila ipadampot at parusahan ng tuluyan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.